여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. 4 times EPS topic exam passer, and it's been 10 years na nag-a-assist sa mga interested na magtrabaho sa South Korea. So meron ba kayong kilala na gustong mag-work sa South Korea pero hindi naman nag-aaral? Ayaw namang mag-aral, ayaw namang mag-invest sa learning, di ba? So, real talk lang, no? Real talk lang tayo. Marami akong mga ganun na nakikita. Okay? Meron din ako mga kakilala na ganun. Parang pag sinabi mong work Korea, pero mag-aaral. So, natitigilan sila pag sinabi mong pero mag-aaral. Yun lang yung main requirements kasi mag-aaral. Di ba? So, kung ganun ang mindset ng isang nag-apply or gustong magtrabaho sa Korea, pero ayaw mag-aral. So, Korea ay hindi para sa'yo. Okay? Kasi, yung main requirement kasi is may pasa mo yung exam. Okay, so real talk lang tayo. Gusto mag-exam, gustong pumasa, gustong makapag-Korea, pero ang siste ayaw namang mag-aral. Okay? So, ano yun? Negative yun kasi kasama nga sa process yun, di ba? Kasama nga sa requirement yung may pasa yung exam. So, basically, you have to study talaga. Okay? So, kailangan mo mag-invest, kailangan mong gano'n naman pag gusto mong maging successful, 'di ba? Kailangan mag-ano ka talaga, mag-invest ka talaga. Huwag kang titigil hangga't hindi mo siya nakukuha. Aral lang naman ang requirement dito. Okay? Basta masipag ka mag-aral, willing kang matuto, matututo ka talaga. Okay? Yun nga lang ang requirement nila, 'di ba? May pasa yung basic Korean language and then skills test and then yung medical. Okay? So medyo mahaba yung process compare sa ibang bansa pero paldo ka naman pag pumasa ka sa exam at nakalis ka, di ba? Ang taas ng sahod sa Korea. Alam natin lahat 'yan. Okay, mataas ang sahod sa Korea kaya maraming nangangarap na makapagtrabaho sa South Korea. Pero tulad ng topic natin, ayaw namang mag-aral. Ayaw namang mag-invest sa learning, di ba? So hindi siya ganoon. Ah, kung inaakala nyo is parang gusto mong mag-Korea ng shortcut ganun. Walang shortcut kasi. Gusto mong mag-Korea nang hindi ka na nag-aaral, naghahanap ka ng mga agent para hindi ka na mag-exam. Walang ganun kasi tanging si DMW or yung POEA at si HRD Korea ang nag-uusap. So lahat ng mga gustong magtrabaho sa Korea, dadaan po lahat yan sa EPS topic process. Okay, EPS topic process, mag-e-exam ka talaga. Okay? So kailangan mo mag-aral kasi hindi naman yung mga questions hindi naman yan sila Tagalog, 'di ba? Hindi naman yan naka-romanize, 'di ba? So pure Korean language talaga siya. So kailangan mo talagang start ng maaga. Kailangan mo mag-aral ng maaga kasi hindi hindi ka lang aasa sa dasal at swerte, 'di ba? So pag walang aral, bagsak. Malaki yung chance mo na bumagsak. Pero pag nag-aral ka, nag-invest ka sa pag-aaral, malaki yung chance mo na pumasa. Okay? Pag walang disiplina naman, walang resulta din. Bagsak din ng resulta mo, di ba? Tapos, ayan. So, walang learning sa Korean language, hindi ka nag-aral, wala ring pasado. Babagsak ka lang din. Okay? So, ayan nga, sabi niya, libreng mangarap. Okay? Pero binabayaran ng effort ang pagpasa. Okay? Libre lang nga namang mangarap, pero syempre, kailangan mo talagang mag-exert ng maraming effort para pumasa ka, para makuha mo or makamit mo yung pangarap mo. Yung mga successful na tao, ano yan, maraming failure ang naranasan nila sa buhay bago sila maging successful. Kung takot kang mag-fail, takot kang bumagsak sa exam, or sa kahit anumang process, hindi ka magiging successful kasi yung pag-failed, part din talaga yan ng success. Okay? Wala akong nakitang successful na tao na hindi dumaan sa ganyan. Siguro yung mga anak nila kasi, bawa successful na yung parents nila. So yung mga anak, di na sila dadaan sa ganun. Pero yung bawa, gusto mong maging successful, dadaan ka talaga sa maraming pagsubok and sometimes talaga maraming failure. Okay?
Kung seryoso ka makapag-Korea, mag-aral ka. Okay? Kung hindi naman, edi ano, huwag ka na mag-take ng exam kasi sayang din effort mo kung tsatsamba ka lang din. Kung tsatsamba ka lang din sa exam, sayang lang yung bayad mo, sayang lang yung effort mo. Pero kung ang gagawin mo is magre-ready ka, maghahanda ka sa exam, paghahandaan mo yung exam, okay, panigurado, papasa ka. Lalo kung maaga ka mag-start mag-aral, okay? Huwag kang mag-aaral kapag may registration na, ganun. Hindi madali ang Korean language exam. Okay? Ako, 4 times na akong passer sa EPS topic. Okay? Pero masipag kasi ako. Nagre-review kasi talaga ako. Hindi lang siya swerte kasi 4 times akong pumasa, ibig sabihin, alam ko at naintindihan ko yung binabasa ko sa mga questions, sa mga choices, yan. Alam ko, pinag-aralan ko talaga siya. So kung ako sa'yo, mag-aral ka, mag-invest ka sa pag-aaral, mag-enroll ka sa K-Learn, makinig ka ng maayos para yung success mo sigurado siya sa Korea. Okay? Masakit man pakinggan yung mga sinasabi ko pero maraming ganun na gustong shortcut yung process. Wala pong shortcut. Kung hindi ka mag-aaral, hindi ka papasa, hindi ka makakaalis. Okay? Kung aasa ka lang sa mga nakikita mo mga video-video na mga basic lang yung tinuturo, hindi ganun ang exam. Kung makita nyo lang yung exam, talagang kung hindi ka nag-aral, hindi ka papasa. Kasi hindi mo maintindihan yung mga nakasulat doon, okay? Masakit siyang pakinggan pero totoo. Mahirap ang exam lalo na sa mga taong ayaw mag-aral at hindi pinagtutunan ng pansin yung pag-aaral. Tandaan nyo, yung main requirement talaga is to pass the Korean language exam. So you have to study Korean language. Ganun lang siya kasimple. Okay? Gustong mag-exam, gustong pumasa, gustong mag-Korea pero ayaw mag-aral, ibang bansa ka na lang mag-apply. Okay? So yun lang para sa video na to. Hindi niyo ako kaaway. Ako ay isang kaibigan na nag-a-assist ng mga interested na magtrabaho sa Korea. Kung gusto niyo mag-enroll sa akin, PM niyo ako. Ako ay nag-guide. 10 years na akong nag-a-assist sa mga EPS aspirant. 4 na beses akong pumasa sa EPS topic exam. So yung mga na-achieve ko sa process ng EPS topic is makakatulong panigurado sa inyo. Okay? Thank you for watching the video. Kung nag-enjoy kayo sa mga videos ko, paki-share nyo, paki-follow nyo ako. I-share nyo sa mga friends nyo na gusto mag-apply sa Korea, magtrabaho sa Korea. Baka makatulong ito sa kanila. Once again, this is Gerard, 4 times EPS topic exam passer, 10 years teaching Korean language, specializing EPS topic. Thank you for watching. This is K-Learn and you have a nice day. Annyeong!